Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki sa isang malayong planeta na pinaslang ng isang higanteng halimaw. Samantala sa Earth, isang bank robbery ang kasalukuyang nagaganap. Habang papatakas ang mga magnanakaw ay dumating ang superhero na si Great Saiyamon at pinigilan ang kanilang sasakyan, at kasunod ay binanatan sila ni Great Saiyawoman. Tuluyang napasuko ang mga kriminal habang sa di kalayuan ay may isang nilalang na nagmamatsyag sa kanila. Pagbalik nila sa paaralan, muli silang ipinatawag upang iligtas ang isang matandang lalaki na gustong magpakamatay. Nang dumating sina Gohan at Videl sa tower, biglang tumalon ang matanda at iniligtas siya ni Gohan. Pagdating sa baba, ipinakilala ng matandang lalaki ang kanyang sarili bilang si Hoy at sinabi sa dalawa ang tungkol sa legendary hero na si Tapion. Sinabi niya na kailangan niya ang tulong nila upang mapalaya si Tapion mula sa music box kung saan siya nakakulong, dahil nanganganib ang Earth kung hindi siya pakakawalan. Sinubukan ni Gohan na buksan ang kahon ngunit hindi ito nagtagumpay. Sinabi sa kanila ng matanda na alam niya ang tungkol sa mga Dragon Ball at nagmakaawa sa dalawa na gamitin ang mga ito upang buksan ang kahon. Dumating sila sa bahay ni Bulma at pagkatapos pag-aralan ang kahon, sinubukan ni Goku na buksan din ito ngunit hindi rin niya ito kaya. Dahil dito, napagpasyahan nilang kolektahin ang mga Dragon Balls at ipatawag si Shenron upang makita kung mabubuksan niya ito. Matapos makolekta ang mga Dragon Balls, tinawag nila si Shenron at hiniling na pakawalan si Tapion. Tinugunan ito ni Shenron at nabuksan ang music box, ngunit nabasag ito sa proseso. Lumabas ang legendary hero na si Tapion at namangha ang lahat. Ngunit sa halip na magpasalamat ito ay galit na sinabi nitong ibalik siya sa music box, ngunit hindi na ito maaari sapagkat nasira na ang kahon. Dahil dito, nagalit si Tapion at sinabing isang malaking pagkakamali ang kanilang nagawa. Umalis ang mandirigma at ibinukod ang sarili sa isang abandonadong gusali. Hinanap siya nina Trunks at Goten ngunit nadatnan nila ito na tila galit na galit kaya agad na umalis ang dalawa. Kinagabihan ay bumalik sila na may dalang pagkain para kay Tapion ngunit hindi sila pinansin nito kaya muli silang umalis. Makalipas ang ilang sandali, isang halimaw ang umatake at nagsimulang sirain ang West City. Dumating sina Gohan at Videl sa pinangyarihan upang mag-imbestiga, ngunit pagkarating nila, nagulat sila sapagkat ang halimaw ay walang katawan at ulo. Isinagawa nila ang kanilang Great Saiyaman pose ngunit agad silang inatake ng halimaw. Nag-power up si Gohan at ginamit ang kanyang potential unleashed form at sinimulan ang kanyang counter-attack. Pinaulanan niya ito ng Ki Blast at inakala ni Videl na natalo na ang halimaw, ngunit sinabi ni Gohan na hindi pa tapos ang laban. Narinig nila ang isang himig at sa paghawi ng usok ay nawala na ang halimaw, at nakita nila si Tapion na hinihipa na ang kanyang plauta. Pagkatapos ay nakita nila ang isang animoy ninja na tumetakas palayo. Kalaunan, habang natutulog si Tapion ay nahulog ang kanyang hero's flute. Kasunod nito, lumabas ang tila usok sa kanyang katawan na nagbukas ng isang portal kung saan lumabas ang isang halimaw at siya'y inatake. Agad niyang dinampot ang kanyang plauta at sinimulan itong patugtugin, dahilan upang umatras ang halimaw at muling bumalik sa kanyang katawan. Kinaumagahan ay muling bumalik si Trunks upang dalhan ng almusal si Tapion ngunit agad din siyang umalis nang makitang bad trip ito. Kinagabihan ay bumalik si Trunks upang dalhan ng hapunan si Tapion at sinubukan niyang makipagkwentuhan dito, ngunit mula sa likuran ay biglang sumulpot si Hoy at tinangkang agawin ang hero's flute. Dinampot ito ni Trunks upang hindi makuha ni Hoy, ngunit sinabi ng matandang sinungaling kay Trunks na si Tapion ay hindi isang bayani at ito ang halimaw na umatake sa syudad. Kinumbinsi ni Hoy si Trunks na ibigay sa kanya ang plauta, ngunit hindi ito naniwala sa kanya at sa halip ay ibinalik ang instrumento kay Tapion. Dahil dito, nakuha ni Trunks ang loob ni Tapion at inimbitahan ito sa kanilang bahay. Nang makatulog na ang batang Saiyan, kinausap ni Tapion si Bulma at ikinwento ang kanyang kasaysayan. Ayon kay Tapion, libu-libong taon na ang nakalilipas sa planetang Konets, isang grupo ng mga warlock na tinatawag na Kashvar ang gumamit ng mahika sa isang rebulto para buhayin ito. Ang halimaw na tinawag na Hildegarn ay pininsala ang buong planeta. Tanging ang Hero's Flute at Brave Sword lamang ang makakapigil sa halimaw na ito. Dalawang batang bayani, si Tapion at ang kanyang kapatid na si Min O'Shea, ang gumamit ng Hero's Flute upang pigilan ang halimaw,
na nagbigay sa isang wizard ng pagkakataon na putulin ito sa kalahati gamit ang Brave Sword. Ngunit dahil hindi nila mapatay ang halimaw, isinelyo ng wizard ang itaas na kalahati kay Tapion at ang ibabang kalahati kay Minoshia. Gayunpaman, sa takot na ang halimaw ay maaaring lumitaw muli balang araw, nagpasya ang wizard na ikulong ang magkapatid sa dalawang music box, at pagkatapos ay ipinadala sa magkabilang dulo ng kalawakan. Sinabi ni Tapion na mula nang masira ang music box ay hindi na siya maaaring matulog sapagkat makakawala ang halimaw mula sa kanyang katawan. Matapos marinig ang kwento ni Tapion, nagpasya si Bulma na lumikha ng isang silid batay sa disenyo ng music box upang makapagpahinga ang kawawang mandirigma. Muling umatake ang ibabang bahagi ni Hildegarn sa syudad kung saan kinonsumo nito ang mga tao upang kunin ang kanilang enerhiya. Kasunod nito, habang natutulog si Tapion sa loob ng silid, muling sinubukan na kumawala ng halimaw sa kanyang katawan dahilan upang mawasak ang chamber. Dumating sina Goku upang siyasatin ang pangyayari at sinabi sa kanila ni Tapion na napigilan niyang makawala ang halimaw, ngunit ang ibabang kalahati nito ay umaatake sa syudad. Upang pigilang mabuo ang katawan nito, hiniling niya sa grupo na patayin siya upang mapuksa ang halimaw. Ngunit biglang dumating ang ibabang kalahati ng halimaw kasama si Hoy at dahil dito, nag-react sa kapangyarihan ng lower half ang upper half ng halimaw at nakawala ito sa katawan ni Tapion. Muling nabuo ang katawan ni Hildegarn at inutusan ito ni Hoy na wasakin ang Earth. Sinubukan ni Tapion na pigilan ito gamit ang Hero's Flute ngunit wala na itong epekto. Nag-Super Saiyan 2 sina Goku at Goten at nilabanan ang halimaw, ngunit mabilis silang natalo dahil hindi nila ito matamaan. Nahuli ng halimaw si Gohan ngunit iniligtas siya ni Vegeta. Nag-Super Saiyan 2 si Vegeta at nilabanan si Hildegarn, ngunit gaya ng iba, hindi rin niya ito matamaan. Tumalsik si Vegeta sa isang kalapit na gusali at na-knockout pagkatapos niyang iligtas ang mga tao mula sa atake ni Hildegarn. Nag-fusion sina Goten at Trunks at naging Super Saiyan 3 Gotenks, at ginamit nito ang kanyang Continuous Dai Missile sa halimaw. Inakala ni Gotenks na natalo na niya ang halimaw at nang tatapusin na niya ito, nag-evolve ito sa kanyang pangalawang mas malakas na anyo. Lumipad ang halimaw at inatake si Gotenks na bumalik sa anyo ni na Goten at Trunks. Kasunod ay itinapon nito sina Videl at Gohan sa isang gusali. Lumabas si Goku upang labanan ang halimaw ngunit hindi niya kaya ang mas pinalakas na anyo nito. Muling ginamit ni Tapion ang Hero's Flute at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siyang ikulong si Hildegarn sa kanyang sarili. Pagkatapos ay hiniling niya kay Trunks na patayin siya gamit ang Brave Sword upang mapuksa ang halimaw. Nag-alinlangan si Trunks sa una, ngunit nang malapit na niyang gawin ito, nakalaya si Hildegarn, at nawasak ang Hero's Flute sa proseso. Kinutya ni Hoy si Tapion at sinabing tanga ito ngunit tinapakan siya ng halimaw at namatay si tanga. Muling lumitaw si Goku bilang isang astig na Super Saiyan 3 at muling nakipaglaban kay Hildegarn. Pinutol ni Trunks ang buntot ni Hildegarn gamit ang espada ni Tapion, ngunit pinahinto siya ni Goku sa pag-atake sapagkat may plano na ito upang talunin ang halimaw. Tinuya ni Goku ang halimaw upang patuloy siyang atakihin ito at manatili sa kanyang solidong anyo, at sa huling atake ni Hildegarn ay ginamit ni Goku ang Dragon Fist bilang counter-attack at tumagos ito sa halimaw, na tuluyang tumapos dito. Matapos ang labanan, binigyan ni Bulma si Tapion ng time machine upang makabalik ito sa nakaraan sa kanyang planeta. Ibinigay ni Tapion ang Brave Sword kay Trunks at pagkatapos ay masayang nagpaalam sa kanila. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!